So yan, bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo na isang mapagpalang araw po mga idol. Danage Vlog is back again po ulit. Meron po akong i-repair na Eureka Despan. Ito po ay dinala po dito sa amin kahapon. Ang reklamo po na may-ari nito, ito daw po pagka ginagamit nila ng medyo matagal na po, ito daw po ay tumitigil ang pag-ikot ng hélice at umiinit po ang kanyang motor dito sa likod niya at nangangamoy po ito. Kaya ito po ay aking chinik po kahapon. Ito po hindi ko na po isasaksak ngayon dahil kahapon ay aking chinik na po. Ang kanyang bushing shafting nga po ay maganit, nag-i-stuck po. Siguro po ito may gasgas po ang bushing, natuyuan po ito ng langis. Tapos ito po, kung mapapansin nyo po mga idol, ito po yung ito yung nakatungo na. Ayan o. Ayan o. Tapos yung kanyang screen bumabagsak na o. Sira po ang nito, yung guard lock, basag po yan. Tapos ito pong liig nya, ayan, marami ng mga nakalagay na cable tie. Ang gusto po sana na may-ari nito kahapon ay magawa ko agad, kaya nga lang napansin ko na maraming problema po itong Despan na Eureka. Kaya sabi ko ngayon ko pong umaga ito gagawin para maikondisyon ko po ito ng ayos. Tapos ito pang liig nya, ayan o, basag di ang liig nya, kaya ito ay sobrang nakatungo na. Ayan, tapos ito pong kanyang gearbox sa likod, yung nagsuswing po. Ayan, may mga cable tie na rin, basag din po yan o. Ayan. Ayan, ang liig niya po. Sobrang tungo na, basag po ito. Kaya kahapon po ito hindi ko muna ginawa dahil napansin ko ang kanyang windings, yung mga nakatali po ditong cable tie ay mga wala na. Malapit na itong mahila. Pagka ito umiikot, delikado po ang ganito. Matutuluyan po ang motor nito pagka ito po hindi natin binaklas at tinalian yung terminal niya. Ayan. Kaya ang gawin ko muna po dito, ako maghahanap muna po ng spare nitong leg niya o neck, para siya gumanda-ganda ang kanyang pagtayo nito. Ayan o. Saka ito pong kanyang gearbox, hahanap din po ako ng pisa nito. Yung pong bushing niya sigurado na pong papalitan yon dahil nagano na po, maganit na pagka iniikot mo ang shafting niya. Kaya siguro po ang pagbabaklas ng mga hélice at screen nito hindi ko na rin po ipapakita para hindi po humaba ang video natin. Pinakita ko lang po ang problema ng Despan na ito. Ang share ko po sa inyo na pwede pong replacement po ng ganitong liig, yung pong brand po ng standard, yun ang pwede pong ipalit dito. Yung po magpapalit lang po kayo nitong bakal na ito na nakalagay po sa liig nya. Yun ang ayos dito, ikabit yung brand po na standard na isang model. Yung pong ginagamit ko dito pagka wala pong available na pisang ganitong Eureka. Yan. Ito muna pa ibabaklasin ko po. Ito na po ang motor ng Eureka na Despan. Ayan, ang liig po niya, marami nang nakalagay na plastic, tapos cable tie. Ayan, baling-bali yan. Tapos ito pong kanyang bushing shafting, ayan o, sobrang tigas nito o. Hindi po siya freewheeling. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Kaya ito po papalitan ko po ito ng bushing. Ayan, dalawa po ang aking nakita na
pwede ko pong ipalit na liig. Ito yung isa. Ang brand po nito ay Astron. Itong isang liig na ito. Tapos ito naman po yung isa standard na isang model. Aking pong tinisting. Itong sa Astron, ayan o. Pasok din po sa kanyang sa kanyang body. Nalalagyan po ng liig. Ayan o, sakto rin po yung butas. Kaya ito po siguro ipapalit ko. Itong isang ito. Dahil maganda-ganda pa ang kulay nito. Kulay white pa. Kung hindi po ito magkaig, itong isa standard na brand po ito. Tapos kailangan ko pong magpalit ng ganito. Itong nakatusok po dito sa kanyang nakalagay dito sa liig niya. Yan, yung dito. Yan. Pipili po ako dito kung alin po ang magmamats dito sa liig niya. Dahil itong isang ito, iba po ang ano nito. Ibang klase po itong nakalagay po dito sa housing ng motor na nakalagay din po dito sa nakatusok dito sa leg niya para siya ay umikot at okay mag-swing. Yan dito. Ito po yung aking kakalasin lang dito sa ilalim mamaya. Ito po ibabaklasin ko muna po ang ano nito, ang motor nito. Yung 4 na tornilyo sa housing, tapos 3 tornilyo sa gearbox. Mamaya ako na lang po kayo balikan ulit pagka nabaklas ko na ito. Ito na po yung windings niya, na tanggal ko na po doon sa housing niya. Kaya wala na po mga cable tie yan. Mga naputol na ang cable tie. Sa ganito pong pagbabaklas, kailangan po tayo mag-ingat dito pagka ganito dahil maliliit po ang hibla ng windings niya. Kaya ang sunod ko pong gawin dito, lalagyan ko po ito ng nasa pin dito sa ilalim ng terminal niya. Lalagyan ko po ng tube o camber tubing dito sa ilalim bago ko po lagyan ng cable tie para pag nag-init po siya, hindi po dumikit itong ginamit na panoklob o tube. Yan, dahan-dahanin lang pong paglalagay nito dahil para hindi po tayo maputulan ng windings nya para maisave po natin ang motor. Ayan. Tapos ang sunod kong gawin dito, ilalagyan ko ng cable tie. Kukuha muna po ng cable tie. Yan, tapos ang paglalagay po ng cable tie, kailangan pong silipin po nating maigi dito sa pinakasuotan po ng dito sa suotan ng cable tie kung wala pong hibla dun para hindi po tayo makalagot. Dahan-dahanin lang po ang paglalagay ng cable tie dito. Kailangan i-sure ball. Yan, tapos lagyan natin. Pag nakita natin walang hibla na ating tatamaan o mahihila, ating bagtingin ng ayos ang cable tie. Tansyahin lang po ang paghila. Yan. Talian na natin ang isa. Tapos lagyan ko rin po na sapin dito. Pag po ako ay nagbabaklas po ng ganitong mga windings, mga idol, ito po ay pinuputol ko po ito para ma-check na rin po ang capacitor niya. Ito po ay ang ginamit po dito ay 1.5 UF. Ito po yung aking tester, tapos saka po itong linya ng capacitor niya mamaya para pagka po tayo nag-assemble nito ay sigurado tayo na may resistance po lahat. Saka po itong kanyang mga speed dito. Akin po i-tester ito mamaya. Ayan, ang gagawin ko lang po dito, akin tatapusin lang po ang paglalagay ng cable tie dito. Tapos lilinisin ko rin po itong pinaka bakal niya, saka windings niya. Aking babrasin po, saka
Anuhin ko ng toothbrush ito. Itong loob nito, dahan-dahan lang po paglilinis dito. Para bago natin ikabit, malinis na ito. Ang pagkapalit po ng busing nito, hindi ko na rin po ipapakita. Yan o. Ang shafting naman po niya ayos. Yan, wala naman pong groove ang shafting, aking sinili po. Ang sigurado lang po dito papalitan ni busing dahil nag-stack up na po ito. Tapos itong kanyang gearbox, ayan, hahanap na lang po ako ng housing na ito. Ililipat ko na lang po yung mga pyesa nito sa loob para makapag-swing po ito. Ito pong mga piyesang ito, kahit po ito yung mga second hand, ito naman po ay ayos. Kaya po nagpalit po tayo ng second hand ay para medyo makaminos po ang may-ari, kasi mahal po ang mga pyesa ng mga ganito. Pag lahat po natin ito ay binili ng brand new, mamahal na po ang electric fan ang presyo. Kaya ang atin na lang ipapalit dito sigurado yung bago yung busing niya para magawa po natin ang desk fan na ito. Update ko na lang po kayo mamaya pagka napalitan ko na po ng busing yan, tapos na-assemble ko na po lahat. Balikan ko po kayo mga idol. So yan mga idol, natapos ko na pong gawin itong desk fan na Eureka. Ayan, kung mapapansin nyo po, tapos ko na po itong gawin. Yung busing niya po ay napalitan ko na po yan, dalawa. Ito po ang pinagpalitan, dalawang busing. Tapos yung pong gearbox niya, yung nabasag na housing niya, ilipat ko lang po yung laman nito na gear. Nakakita po ako ng housing na ayos pa. Yan, ito na po. Yan, ito na po yung gearbox niya, naikabit ko na. Yung capacitor naman po niya, okay pa rin. Kaya ito pa rin ang aking kinabit, yung 1.5 UF na dati niyang capacitor. Tapos yung liig niya, ayan, okay na. Nakakatayo na siya ng maayos. Hindi na siya nakatungo na parang nahihiya. Ito yung kanyang pinagpalitan na liig na maraming tape. Ayan, saka yung bakal na nakalagay sa liig, aking pinalitan na rin po yan. Tapos yung guard lock niya na basag na rin, pinalitan ko na po ng bago yan na guard lock. Ito po yung dating pinagpalitan. Ang dami ng mga tape at saka plastic po dito na inilagay po ng may-ari sa thread niya na pinagkakabitan po ng guard lock. Ayan, yung pong liig na kinabit ko po yung yung pang Astron. Ito ang pwede. Yun naman pong aking pinakita kanina na standard. Ito po ang malimit kong ginagamit. Medyo hindi na rin maganda ang kulay dahil kulay dilaw na. Kaya yun na inilagay kong isa dahil maputi pa yung isang liig. Yan, ayos na po yan. Kung mapapansin nyo po ang kanyang shafting ay pre-wheeling na po. Yung kanyang busing. Bago na po ikinabit ko po diyan na busing. So ikakabit ko lang po ang nito, ang hélice po nito saka yung screen niya para ma-testing po natin kung okay na siya. Mamaya ko po kayo balikan pagka iti-testing na po natin. Nakasaksak na po ang power cord nito. Ayan, pipindutin ko muna po dito ang number 1 niya. Ayan, umikot na po ang hélice. Tapos pindutin ko po sa number 2, number 3. Ayan, ayos na po yan. Tagumpay na naman ang ating ginawa ngayong umaga po na desk fan na Eureka. Ating pong isuswing. Pipindutin ko po dito ang oscillation knob. Yan na po, nagsuswing na po siya. Ayos na po yan. Yan. Akin na muna pong i-steady. Tapos lagay ko muna po sa number 1 nya.
Yan, tapos na po ang aking repair po ngayong umagang ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog na binahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin ng inyong pag-like, pag-subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, nagpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers, at binabati ko rin po kayo ng Happy New Year. Sana po yung maging masagana po ang ating taon 2026. Ganon din po sa aking mga kaibigan po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.